Okay. Sige. Ang kalahatan, ang patuloy na masasabing pasasalamat ni Pastor, una sa Panginoon at sa kabuuan po ng ating mga kapatiran, kamanggagawa na today po yesterday, supposed to be August 1, 1990, nang ako po ay hirangin ng Panginoon sa tinagurian nga po, no, na the highest calling, the holiest calling, and the hardest calling, maging isang lingkod ng Panginoon sa katatayuan na tinagurian ninyong pastor sa mga taon. Yan, 36 years na po ako na naglilingkod sa ating Panginoon. And kagalakan ko, no, sa 36 year ko, timely. Ano ba itong bagong taon para kay Pastor Ed? Well, ang dami ko pong nakikita na mga katotohanan. Una, God bless you, worship team. Andyan po yung mga youth team natin na nagta-transition na po sila. And for God's glory, kagalakan ni Pastor, yung sabi nga mula sa atin pong mismong pamilya, ay nariyan ang kanilang pagpapatuloy, no? Hindi lang sila dati children, but nariyan na sila sa katatayuan nila bilang mga teen youth, and nandyan na naglilingkod na sa Panginoon. And bilang inyong pastor, mga katotohanan yan na una, lagi naman sinasabi ni pastor yan, kagalakan ng isang pastor makita ang mga tupa ng Panginoon, hindi po ng pastor, hindi po kayo tupa, tupa kayo ng Panginoon, pinapaalagaan lang po kayo sa amin. And naroon ang inyong mga paglago, no? Hindi lang pampisikal, ah, yung inyong masasabi kong salamat kung maipagpapatuloy ng pangangalaga ng inyong mga magulang, ang inyong mga pang-espiritual. But sa mga teen youth natin, realidad yan, kasama ng ating sigurong, I hope, mapapaunawa ko yung kahalagahan ng paglilingkod kasi nga si Pastor ay on my 36 years bilang isang pastor. Mula nang ako'y hirangin niya, ang dami ng karanasan, ang dami ng mga pangyayari. And ito, 36 years ko, may panibago ako. Sabi ko nga sa inyo, on my higher level, no, ng katotohanan ng pinagdaanan. Pinapatotoo ko pinagdaanan. And sa mga teen youth natin, may purpose kayo, andyan kayo. At dalangin ko na kayo yung magiging isang katotohanan na you want to see them na um, kahit kay pastor meron din akong mga hangarin sa puso, dalangin, no, heart's desire, pero kung kailangan munang daanan ni pastor ang yugto na ito ng buhay namin, so ganun din kayo, no, yung mga teen youth natin, ang tignan ninyo, sabi nga ni Ate Je kanina, ang focus natin si Lord, huwag niyong titignan sakali may mga ibang manggagawa na dumadating sa panahon ng kanilang mga panghihina or mga matatawag na pagkukulang sa Panginoon or yung kanilang commitment. So, kanya-kanya tayo mga anak na accountability kay Lord pagdating ng panahon. So, sa ministry natin, supposed to be part of the vision, we will always be united in love. Walang pagalingan, walang pulaan, ano, at I hope so, yun yung ipamamani ko patuloy, yung pagpupunuan, no, sa mga kakulangan ng bawat isa. And ayan, no, sabi nga, lagi natin yung banner kay Lord walang makapagmamalaki sa Panginoon. Ang ministeryo ng ating pinagbubukluran ay kanyang pinangungunahan at patuloy na, I believe, pangungunahan. So, on my 36, gusto ko po kayong patuloy na hikayatin sa inyong mga katatayuan sa pananampalataya, ano-ano man po ang inyong aspeto ng level.
no, ng inyong paglaguna sa Panginoon mula sa mga kapwa ko taga-agapay, mga tagapangalaga, mga leaders, mga manggagawa, tapos yung mga bagong kapatiran, ayan. So, nandyan po si Pastor ngayong umaga, maghihikayat kung paano maipapagpatuloy natin ang ating mga pananampalataya o ah, maliban sa 36 years na po akong pastor, balikan ko lang po 1984 po ako, November, nung aking pong unang tanggapin ng Panginoon, no, sa aking kaligtasan. So, nag-process muna si pastor ng 6 years bago ako nagtalaga ng sarili ko, no, sa ministeryo, step by step, hanggang ako'y hirangin ng Panginoon ng 1990. Ayan, ganyan din, katulad ninyo, nagsimulang dumalo lang, makibahagi, step by step, hanggang nandun na po yung tinatawag na internal. Kaya nga yung mga trainee leaders natin ngayon, paki-assess yung inyong internal assessment kasi yung external ninyo nakikita namin yan. O I'm speaking now para hindi na ako tatagal sa meeting mamaya. Sa mga upcoming leaders natin, I pray nakikita naman namin ang inyong external potentials, no? Kaming mga senior na sa inyo. But I hope yung internal kayo yan, no? Yung pangungusap ng Panginoon sa inyo tulad ng naging pangungusap ng Panginoon kay Pastor Ed noong 1990 na akin na pong italaga ang aking buhay sa kanya, no? Although may process akong mga dinaanan, napakadami. So I hope inihahanda din po ninyo ang inyong mga sarili. I pray hindi katulad nung kay Pastor noon, medyo somehow hindi ako masasabi ko talagang napaunawaan ng tamang ah, paraan. Kasi yung simula ko noon, attend-attend lang sa Bible study, attend-attend sa worship, yung kasikatan dati ng dating ministry yung ina-attendan namin. Social pa yon, yung doon pa kami sa Makati Cinema, makiki-attend kasi doon sikat. But step by step, hanggang magkaroon kami sariling center doon sa mismong Ayala. Ah, yung mga paraan, nandun lang parang sasabihin lang napapasali. But yung paglago hanggang dadalhin na kami dito ni Sister Michelle sa Laguna. Ayan, yung binyan, no, yung aspeto ng ministeryo na pinagsimulan ni Pastor, yung paraan, seeking nga ako sabi ko sa inyo noon maliban sa naging training ko sa local ministry, um, hindi ako nakontento po tulad ni Pablo, yung Philippians niya, I want to know more. So, patuloy po ako ng aking mission house. Nagpatuloy ako ng aking masteral program. Kaya nga po, sa kaalaman naman siguro, hindi naman para i-boast, but si Lord ang binuboast ko po, yung aking narating. Pinapatotoo ko yun na kahit yung klase namin, binibiro noon kasi nagpe-pray lang ako, Lord, I really want to, add up dun sa knowledge, dapat na kaalaman, paraan ng ministeryo. And then, tinawag yung klase namin, pinagpala sa mga pinagpala na klase sa Bible School noon. Kasi po, ilan-ilang Biblia dumadating sa amin galing sa abroad. Alam po yan ng mga ibang leaders dyan, yung ibang Bible na i-share ko na po sa kanila. Ah, yung mga mamahaling mga Bible na yun, and grabe po yung mga materials, at kaya nga sabi ko sa inyo, si Pastor, namili din po ako ng mga dapat, no? Kaya nga, dumating din po ako sa panahon na lahat yan, nakita ko po yung mga naging paraan ni Lord sa akin, at nang magpasimula na nga po sa isang ministeryo noon, na-share ko na yan sa council kahapon na sa Makati, nabanggit po ang ating unang ministeryong lingkuran ng Panginoon
Sabi nung pinakang isang head pastor doon, mabuti tayo, may pastor tayo sa Santa Rosa na walang suporta pero nakatayo yung gawain. No po, mga yun yung mga patunay. Dito sa Makati, sabi ng isang pastor doon, marami tayo dito mga pastor naghahanap ng mga kung ano-anong hinihinging suporta. Wala namang ministering maipakita. So lahat po yan, mga senyalis yan. No po? Paano nag exalt si Lord step by step. At kahit kayo, nung mga una kong kasama sa unang ministry, naalala ko, Benjo, magpapastor ka na. Naalala nyo nung nandun tayo sa Ultra, di ba? Makatabi pa kayo ng pinsan mo. Pinapanood nyo nun. Although kasi sa atin umaaten nun yung magaling sumayaw. Pero hindi ko na siya para banggitin. Di ba? O paano si Pastor Ed ninyo noon, di ba? Nandun ako, kasama ako ng matataas na pastor. Yung purpose na yon, yung paraan ng Diyos na yon, inaalala ko po lahat kasi lahat po yan ay mga senyales ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Mga pasimula yun. No po, hanggang tumahak na po ako, nagbabalik, ano lang po ako kasi mahalaga po itong ipupuntos kong backgrounder eh. Mga pangyayari na sa ministry, ayan na. Nagsimula na ako sa aking una, mga matatawag na pamilya, nangyari, aking paraan na humikayat, kahit ang aking mga magulang. Kaya nga, purihin ng Diyos, nabuksan ng ministeryo sa Lucena noon, pero still, mga pangyayari na kinailangan daanan ni pastor. At yun nga yung unang naging dahilan pa sa mga una ko pong mga naging kaagapay. Salamat, nandyan pa rin si Ma'am Lorna, hindi natinag. Kahit kaisa-isa na lang na natira, no, doon sa mga unang nakabahagi ko. So, ayan, nandyan yan. Pangyayari sa magulang ko, naging emosyonal, naging kung ano-ano, pero hindi na unawaan na mas sinunod ko po yung dapat masunod na kalooban ng Diyos. Dalangin ko naman, unawang-unawa nyo na ngayon yun sa tagal ko na ng pagpapaliwanag lagi na mauuna lagi ang Diyos sa buhay po natin at lalo na hindi tayo para mangunsinti ng kasalanan. No, yun po yung puso ni pastor eh. Yan yung senyalis na yan. Then dumating na, ay, ayan na, mga pangyayari na naman, yung pangangalaga sa ministeryo, mga inaalagaan mo. Iba-iba pong siyempre mga ano sila, personalidad. Meron diyan na talagang ni-haniho, wala nang pakialam. Ni-haniho, mas marunong pa sa pastor. Yun nga, mga kung ano nang dinaanan ni pastor. At dumating pa ang panahon, nakaranas na rin si pastor ng mga nilalaban na paglaban, yung rebellion. So, pero alam din naman natin ang katotohanan ng pangyayari, hindi po sila nagwagi, no? Yung mga naging kaparaanan nila ay kaparaanan po ng Diablo. So, lahat yan naranasan ni Pastor hanggang kahit pampersonal kong pamilya, alam niyo po yon, mga kapatid ko, mga napahamak, etc. Ano ko po yun eh, mga katotohanan po sa paglilingkod ko yun, no? Talagang ayoko naman gamitin na bias na a prophet is not welcome in his own family, but wala eh, nandun po yun, hindi maipipilit ang kalooban ng Diyos. So, nagpatuloy po si Pastor. At ito na nga, kami namang pamilya, dumating po sa panahon nung Abril, napaliwanag ko yan sa inyo ng Abril. Dala-dala ko na ng matagal yan, pangyayari. Ito nga daw po yung minsan pinag-uusapan sa council kung pwede, hindi ko na nababanggit. Pero kailangan po ito ipaunawa para mas makita ninyo ang dinaanan ni Pastor on my 36 year. On my 36 year, inalaw po ito ni Lord mangyari, no? Yung pinakamataas na katotohanan po na hinarap ni Pastor. Yung Luke 18 na yan, yung Mark 10 na yan, yung nagpatungkol na po ito sa aking mag-iina. So, alam niyo po ang nangyari at amin pong napagtagumpayan ang isang pagsubok sa amin na imensahe nga ni Sister Michelle yan. And then, ngayon po, ay diyan ang aming tagumpay.
ang paghihilom, no, nung mga kung ano po yung mga naging katotohanan. Although rest assured, si pastor ay tumayo lang sa dapat kong tayuan. Alam po yan ng mga leaders at saka workers. And so, ano ba ang essence ng 36 years ni pastor? Yan. Ito po ang inyong pastor. Sabi ng Isaiah 40:31, I have this renewed strength. I have this renewed strength po. Kaya ngayon po ang ating psalm reading eh. Yung narating ko, wag na po yung pampisikal. Kung nakikita nyo po ang posting ko ngayon, ayan na si Pastor. So, ano po ba ang mga saysay nitong mga binanggit ni Pastor? Pansinin nyo po, ng mga panahon na yung binabalikan ko po nung ako po ay una ay kahit mali ang intensyon sa pagdalo ng Bible study, yun pala ang naging senyales ng Diyos na hihirangin niya ako, tatawagin niya ako maging lingkod niya. Kahit ang purpose ko lang nun, alam na alam naman ninyo lagi yon na akin lamang po parang gagawing isa ding girlfriend lang si Sister Michelle, pero hindi pala yun ang nangyari. No? So, sunod-sunod na yan. Yung binabalikan ko lang po yung mga timeline na para pag inimpak ko po ngayon yung narating ko sa 36 years ko, makikita nyo po ang word kong senyales. Uh, Let me expound now sa word study po muna, no? There is this term in the Bible, again, na I would really like to use sa isang pag-aaral on my 36 years. I have seen this. Sabi ko nga, Lord, thank you as I read your word, as I go back, as I, at times, nasa devotional time ko po ako dito, binabalikan ko lahat yun, yung mga pangyayari na yun. And then, on my 36 now, meron po akong nakitang napakagandang word na napansin ko, nababasa ko. Kasi si Pastor po, sabi ko nga sa inyo, I have my, uh, hindi nga lang 5 chapters a day. I have my 6 chapters a day. Okay? Reading. Para yung 5 chapters a day, sabi ko sa inyo, kung nababasa nyo Bible nyo 5 chapters a day, nababasa nyo yan within 1 year, yung buong Bible. So ako po, I have my 6 chapters a day. Dalawa sa Old Testament, dalawa sa New Testament. Then I have my Psalm, saka Proverbs. So, yan. So, lahat yan dinadaanan ko sa panahon na masasabi ko kung gusto nyong gayahin, napakaganda. May 2 chapters kayo, 2 chapters sa New Testament, Old Testament, Proverbs, sa Psalms. Um, Makikita nyo, mapapansin nyo yan pag nagbabasa kayo. And meron akong nakita na napakagandang word. Nung tinignan ko siya, usually ginagamit ko ito, yung word na token. Di ba? Naalala nyo pag may mga celebration tayo, o pag minsan nahiya nga kami, lalo na yung mga medyo may kakayanan nating mga kapatiran dito. Pagreregaluhan namin yung mga anak-anak nila, apo-apo, kasi ngayon yung joke namin ni Sister Michelle lagi. Ah, Knock token lang ha, kasi alam namin hindi kayo mariregaluhan ng ganun mga regalo kasi alam na namin na yun nga, binabanggit ko yung ibang mga pamilya natin dito. So, when we term it token, uh, may mahalaga yon na kahulugan, no? And yung word na token, kung babasahin po natin sa Hebrews, ah, ano po siya? Three-letter word lang po siya. O-T-H. Oath. Yung parang others, di ba? O-T-H. Sa Hebrew. And ang meaning po niya doon, it is a sign, a visible proof, a pledge. Yan. So, pag sinabi mo palang token, it's a sign, a visible proof. Kaya nga, minsan, yung wedding ring, token yan eh, of your love. Di ba? Whatever, kung ano pa yung mga gusto nyong gamiting
mga niriga-regalong mamahalin na kotse daw, ganyan, etc. Ako, I can really declare part of the tokens ni Lord sa buhay namin. 'Di ba? Alam niyo 'yon. Nagsimula si pastor sa paglilingkod, saan-saan kami tinira, umuupa. Pero nang dumating ang panahon, ni-reward kami ni Lord. Andito po kami sa isang magandang lugar ngayon sa Bel Air. Hindi po kami binigyan ng anak namin, ha? Hindi kami pinamanahan ng mga magulang namin. This is a token from God. Kahit yung sasakyan namin po, alam niyo token yun, galing sa Panginoon. Ha? Hindi po kami, again nga, hindi kami niregaluhan ng isang mayaman na member o ganito. Pag sinabing token from God, nanggaling po sa Kanya. No po? And yung symbol nun, ito yung gusto ko ipakita sa inyo ngayon. On my 36 years, I have this sign. I have this visible proof of this token, pwede kong i-term of God na lang kasi maraming emphasis yun eh. A token of love by God, a token of protection by God, yung nangyari po sa akin, di ba? Talagang pwedeng nabagok ako and goodbye na si pastor. No po? And I thank the Lord kung ano pa po yung ipagagawa niya sa akin, sa ating ministry, after yung pangyayari. Nag-meeting kami kahapon ng council. Andun po ang puso ni pastor na patuloy, no po, yung mga ipapatupad na dapat ipatupad sa vision ng ministry po. Yan nga po mamaya, yung aftermath. And then, ang ganda, yung tatlong meaning na yun, a sign, a visible proof, a pledge. How we pronounce it, siguro, in the Hebrew, ang hirap, pero oath, O-T-H. Di ba ba? Yan po ang Hebrew word ng token. And then, tingnan nyo po sa Bible, pag sinabing token siya, pwede siyang masasabi din na it is a physical object or event. Yan, may mga dadaanan tayo mamaya. A physical object or event. Then, to what? Give. Ayan, ang puso kasi ni Pastor eh. An event given to strengthen belief. Yun. So ako, yung pag binabasa ko buong Bible po, nakikita ko, oh grabe ang token, ang mga pinakitang senyales ng Diyos, no? Kung babasahin niyo from the Old Testament to the New Testament. And then sabi niyan, and assure a person of a higher presence or promise. Overall, dami na nating alam na mga promises ni Lord eh. Pero do we acknowledge that? Yung mga token na yan, yung mga sign na yan na ginawa ng Diyos, yung mga proof na yan na totoo siyang Diyos natin. Ano po? And siguro ako, on my 36, pinireload ko na. Grabe tong token ni Lord sa akin para bayaran niya ako ng milyones sa aking operasyon, di po ba? Ha? Kayang gawin ng Diyos niyo yan sa inyong pastor. No, hindi tayo nanghingi. Hindi po tayo nagpa-burden. Hindi ako pumunta sa mga, ano ba yan, mga PAGCOR na yan, DSWD na yan. Di po ba? Oh, ha? Try to see the token of God sa buhay natin. No po? And hindi lang po yung token of God na yon dahil doon na may papakita po akong mas pinakamahalaga sa akin, hindi po yung binayaran ni Lord sa akin na milyones. No po? Meron po akong token na ididiin sa inyo lahat ngayong umagang pinakamahalaga na dapat atin naman na po na maunawaan na. Kung napansin niyo po nung isang araw, nag-breaker po ako. So kung kayo naman po ay baka nabigla doon sa mga words, wag po tayong hypocrite kasi mamaya ipapaliwanag ko po yung mga kahulugan ng salita. No po, napakaganda pong makita yung katotohanan nun, lalo na kung Kristiyano na tayo. Marami pong Kristiyano na hindi po ginagamit yung
pananampalataya. No po? Kaya ganun pa rin ang kanilang mga utak. Nakita niyo po yung pinost ko, kung may tinamaan, bato-bato sa langit, eh, talaga pong katotohanan yun. Yun ang tawag dun sa ganung klaseng tao eh, di po ba? Oh, so napakaganda pong mimic. Napakaganda mimic. Tuwan-tuwa po ako nung makita ko yun. Sabi ko, mag-breaker naman ako. Na po? Kasi ang Kristiyano naman po ay hindi tayo yung mga konserbatibong, hindi tayo makabasag pinggan. Mga hipokrito po yun. Mamaya ipapaliwanag ko po yung mga hipokrito na yun. Ano po? Dito po tayo. Tuloy tayo dito. These are sacred memorials. These are everyday matatawag nating concept ng mga items. Yan, minsan nga, ah, water, oil, or rainbow. Mamaya may papakita ako. That point back to spiritual agreement or a moment of divine intervention. Ito din naman yung nangyari sa akin, yung protection and practice. Yan, of objects prayed over. So, yung healing na aking dinaanan, yung protection na kinailangan ma-fracture pala ako, no? Para makatikim ako ng token ni Lord na milyones. Di po ba? Although meron na po ako ngayon token dito din, yung bakal. O ba, social pa si pastor ngayon. Naka-titanium alloy ako ngayon sa aking hip. Sabi nga, matutunaw na daw po lahat ang butot, dugo, butot laman ko, yung bakal na yon nandun pa, magiging yun daw ang proof ko sa libingan ko. Ano po, yung bakal na yun, hindi po yun nabubulok o hindi po yun na grabe po yung token ni Lord sa akin na yun, no? Kung sakasakali, ano po, na ako po hihimlay na. Meron akong ganong alaala. So, hindi kayo magkakamali sa katawan ko. Talagang, si Pastor Ed yan kasi ayan yung bakal sa kanyang hip joint. Ano po, yung ganon. Makikita niyo po yung pinapakita ko sa inyong mga sign na yan, yung proof na yan, no po. And then, wag na nga po yan. Mamaya po, meron tayong isang titignan. Doon na po ako po-focus maya-maya. So, maliban po sa ilang mga concept na yan, it's a visible, physical or spiritual that represents deeper, unseen truth, divine promises. O, andyan na po lahat yan. Tignan nyo na lang po yung inyong mga, kung gusto nyo po, maliban sa, pero obsolete na po ang encyclopedia. Nandun na po tayo sa G at saka meron na nga AI ngayon. Pero tingnan nyo na lang po yung mabuti. Sa Bible po, um, na-touch lang din ako. Nung tinignan ko to dito sa akin G, no po, 14 times lang po ginamit ang word na token. Pero kung papansinin niyo po yung buong Old Testament to the New Testament, these are all signs of God. Yung kanyang mga pinatupad. Babanggit lang po ako ng mga ilan. Napakaganda pong makita dito na pag singular siya, nag-appear siya 7 times. Ayan. O then, ganun din, nung plural siya, 7 times din. Natatouch lang ako, perfect number. 7, 7. So, ilan lang po ito sa mga gusto ko ipakita na ginamitan ng word na token. Yan. Una po, ang liwanag po ng Genesis 9:12. Ah, kung gustong habulin ni Asi, pero ah, kwento ko na lang tatagal eh. Yung tungkol po kay Noah, yung rainbow, di ba? Unang word po na nabanggit sa Bible na word na token, diyan po sa King James Version, Genesis 9:13. Token na hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo sa tubig pag meron kayong makikitang rainbow. Kaya nga, napaka anong kanta yan, di ba? Somewhere over the rainbow. O yan. So, isa yan sa mga unang binanggit na word na token. Pero kung meron ako pa may ipapakitang hindi siya word na token, pero yun po yung sign. Mamaya po. Yun lang kasi word mo ng literal na token. So, ganun din po sa napakaganda pong Psalms 86:17. Ganun din po yung word, second word na token
sa Book of Psalms. Nung nag-aaral po ako, alam nyo, 36 years na pong pastor si pastor. Ah, Isa po sa token na pinasasalamatan ko kay Lord, naranasan ko po ito eh. Pakibasa nga muna ASEAN 86:17 ASI. Pakitingin mo nga lang to. May papahiyain ko lang yung mga dapat mapahiya. 86:17 ASI. Ito meron ako ditong token na ito eh. Pakibasa nga muna diyan ASI sa inyo. Nakita nyo na? Daanan ko lang po. Napakahalaga po nitong 86:17 na ito eh. Sabi po dito sa 86:17, okay? A token of what? Ang napakaganda pong ipaalnawa. Nung dumadalangin po si Haring David dito, okay, nung mga dinaanan din po niya sa buhay niya, sabi niya sa verse 17, show me a token for good. Oh, hallelujah. That they which hate me may see it and be ashamed. Yun, sabi ko sa inyo kanina, papahiyain ko lang po. Because thou, Lord, has helped me and comforted me. Okay po? Nagbabasa po ba tayo ng mga Biblia natin? Kaya ngayon mga pastor-pastoran po, pakiunawa po muna ang katatayuan ninyo. Binalikan ko lang yung mga token ni Lord sa akin, hindi naman po para ipagmalaki ko yung natapos ko po sa Bible School, whatever, yung mga panahon, taon ng pagbabasa ko ng Biblia, ano po, ilan lang po ito sa mga token na ginawa ni Lord sa buhay ko po. No? On my 36 years, andito pa rin po ang inyong pastor at nagpapatuloy, no po? Kasama na po ng mga katotohanan na yan. So patuloy lang po akong bumabanggit ng ilang mga bagay. Ganon din po, sabi dito, kung papansinin natin, mga ilang katotohanan po to ini-expound ko and meron pong mga magagandang pangyayari dito na mga may word na token. In Deuteronomy 22:15, ayan, so sa mga dalagitan natin, ito din yung command dun eh. Yung tokens of virginity. So, may patunay. Nung panahon na yon, mamaya related ito sa message ko. Ano po yung pinapakitang patunay ng mga magulang na yan pag tinatanggihan yung mga anak nila na hindi daw virgin? 'Di ba? Yung blood. Yan. Papunta na po ako dun sa pinakang mahalaga nating token sa umagang ito sa Bible. Ganon din. Salamat na lang sa Isaiah 44:25. Isaiah 44:25, pakibasa mo nga diyan, pakipakita mo ha. Wala na tayong ganito sa church. Dalangin ko wala na ha. Palagay ko wala na. Kasi dito sa Isaiah 44:25, meron din palang ganitong token. Yung mga tokens ng mga sinungaling. So dalangin ko wala na mga sinungaling ha sa ating ministry. So, sabi sa mga katabi, kapatid wala nang sinungaling ha sa ministry natin. Kasi andito ka, Isaiah 44:25 ka. So, yan yung mga bagay na words na ginamitan ko lang po ngayong umaga na word na token. Pero may pinakamahalagang token po kung ipapaunawa sa ating lahat. Wag na po si Pastor Ed kasi nabanggit ko na po yung blood. Noong pong 29 ng gabi, pinagdesisyon po ako eh. Si pastor, masunurin po akong pasyente. So sabi ko, go ahead kasi may bakal na rin naman ako. Kailangan daw ako salinan ng dugo. Isang ano lang naman, bag. So tiniyak ko lang doon sa mga nurse, nagpapatawa ako sa mga nurse. O baka maging vampira ako niyan ha, baka maisalin sa akin dugo ay dugo ng vampira o dugo ng mangkukulam o dugo ng... hindi po, tawanan na lang, patawan na lang. So, ano ba ang halaga ng blood? Yan, kay Pastor Ed, nang magmuntikanan ako nung 29, and acknowledge ko lang, sa lahat ng nakitaan namin ni Sister Michelle ng inyong token of love, concern, ah,
Tumagapay sa panahon namin ni Sister Michelle, nandoon, pangyayari, namuntikanan po ulit ako noon nung nag-collapse ako, nung 29. Kasi bumaba po yung aking hemoglobin. Wag na yung inoperahan ako, okay lang yon yung mga dumalaw, salamat, nagbate, nagpadala ng kung ano-ano, thank you, alam niyo po yon. Pero yung time na yon na si Sister Michelle ay nagpanic, ilan lang din po nakitaan namin ng token talaga nila ng pag-aalala. And we acknowledge naman everyone. Pero yung gusto ko lang ipakita po yan, yung meaning na yon ng token na yan. Now, hindi sila para itaas, but nakita namin sila. Meron laging nagsasabi sa amin, mahal namin kayo, pero nung nangyari nga sa akin, nasa na sila? Ano po? So, gano'n lang yun. Makikita nyo po yung saysay, no, ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. And so, here, gusto ko pong gamitin itong idea na to, napakahalaga eh. Kasi yung dugo na yon na isinalin sa akin, nag-symbolize sa akin. And ngayon ko lang din po ito na natignan na napakahalaga. Ang first token of God sa mankind, alam niyo po ba kung ano yon? Nang mag-shed siya ng blood, di po ba? Ng hayop para bihisan sila Eva at Adan. Ayan, di ba ba? Hindi na natin puntahan, tatagal tayo eh. I pray nagbabasa naman kayo, ang gagaling nyo naman magbasa nga eh, di ba? Nandun po yan sa Genesis 3, na po, nung magkasala si Eva at Adan, nagkatay si Lord ng unang, siya nga yung first fashion designer natin eh. Binihisan niya sila Eva at Adan. And then, so on. And then, nang mangyari na naman ng symbol ng pagliligtas ng Diyos sa Exodus, nandun din po yan sa Exodus eh. Napakahalaga niyan, yung Exodus 12, 13. Yung Passover, 'di ba? Kailangan maglagay ng dugo ng kinatay nilang mga tupa sa kanilang mga pintuan para tumawid ang angel of death. Yan, kwento na lang po para hindi tayo tumagal. Magbasa naman kayo po. Sayang ang Bible ninyo. Now, yun po eh. Um, Katotohanan na mga symbol yan ng blood. No po? Yung halaga. And marami na naman naging pag-aaral about blood. It's a symbol of life, of course. Ano po? And ako lang po nagpapaunawa lang ng isang senyalis ng Diyos na napakahalaga sa buhay po natin. At para kay Pastor on May 36, ito pa rin po ang pinakamahalaga sa akin. Hindi na po itong 1,000,000 na binayaran ako ni Lord. Hindi po itong may bakal ako ditong titanium alloy na mamahalin. Ano po pala ito eh? 200 po ito eh. Yung nakakabit sa akin dito, 200. Ano po? Para kabitan ako ni Lord ng 200 na bakal. Ano po? Wag na po yung mga ano pang mga binayaran, etc. Ah, Exodus 12:13, yung blood. Okay? Babanggit na po ako ng mga ilang mahalagang nabanggit po na aspeto dito. And then, ganun din po, no? Um, Maliban doon sa mga sinimbolo na yan, marami pong pwede akong basahin. Dadaanan lang po natin saglit para lang ma-emphasize ko ang patungkol sa blood. Marami siyang binanggit from the Old Testament. O yan, tignan nyo na lang po yung inyong concordance lang po. Huwag kayong gumagamit ng mga commentary. Concordance lang po para makikita nyo lang yung iba-ibang mga version. Yan. So, meron lang akong mga napiling napakahalaga dito. Sa mga kapwa ko na po mga nangangalaga, sa Acts 20:28, ang liwanag po niyan. As we shepherd the Church of God, paalala na po ito sa kapwa ko mga taga-panguna. As we shepherd the Church of God, tandaan natin, it was what? By His blood. By His blood. Kaya ganun po kahalaga sa akin ang pangangalaga, no, sa gawain ng Panginoon. No po? At
dalangin ko, salamat, wala na tayong hireling. Dati may hireling tayo eh, yung pastor-pastoran nga. So salamat, wala na po tayong ganon sa ating ministry. Pangalawa pong napakahalaga din na binabanggit dito, First Peter 1:19. Yung mula po yung kay Pablo sa Acts 20 kanina, si Pedro naman po ngayon sa kanya ding karanasan. Sinasabi niya talaga na pagkahalagahan na ang kaligtasan ng Panginoon dahil po we were bought by the precious blood. I hope na iano ni Asi dyan, 119, precious blood of Christ. Again, the blood. Ano po? Napakahalaga. Di ba na lang kitchen ministry? Sorry ano ba ulam niyo mamaya? Dinuguan? Dinuguan ba? Ulam niyo mamaya? Hindi, sorry po. Baka mamaya nadidiin ako masyado ang dugo. Yan. O baka naman madugo na itong mensahe ni Pastor. Ah, um, yan po yung mga ilan. Napakadami dyan. Binabanggit ang blood. So, sa akin po, nakita ko na napakahalaga pong yan ang senyales. Pero alam niyo po, ngayon dito ako sa aspeto, hindi po ako magpapakatagal na. Um, May kalungkutan po ako kasi ito pong synoptic gospel, babanggitin ko lang po sila, papaunawa ko. Yung Matthew 26:28, pakikopya nyo na lang po, wala nang tiga-kopya ngayon eh. Liban na lang si Asi kung kaya mo habulin. Mark 14:24, pagsama-samahin mo na lang yan Asi, o hindi pwede. Tapos Luke 22:20, yan. Ano ba yung tatlong synoptic na yan? Sige na po, ipaparaphrase ko na lang. Nagpapatungkol po yan sa binabanggit ng Panginoon sa Last Supper niya, di ba? That He will what? Ah? Give this new, the blood of His covenant. Yan, napakaganda. Pero pansinin niyo po, nasa tatlong book lang po yan ng Matthew, Mark, Luke. Sa Book of John, wala po yan. Wala po yan. Oh. Sige, nagbabasa ba kayo? Pakibasa. Wala po yan. Pero, hindi niya binanggit. Pero, ano po nangyari? Isinakatuparan po niya yan. Yan po yung key verse ko. Acts 19. John 19:34. Puntahan po natin. Yan, sige, paki-post mo ngayon yan, John 19:34 na yan. Babasahin ko lang. Napakaganda. Ah. Sabi po sa John 19:34, but one of the soldiers with a spear pierced his side. Oh God. Pakidamdam naman po ninyo to. Oh. Ramdam nyo ba pag tinusok ka sa tadyang mo? Paki Pakikiliti nga yung mga katabi niyong pamilya sa kanilang tadyang sa tabi. Pakikiliti sa mga katabi niyo. Di ba? Biri mo, tusukin yung tabi mo. Grabe, no? Dinaanan ng Panginoon. And forthwith, ano sabi diyan? Came there out what? Blood and water. Siyempre, galing sa lungs, yung tubig ng baga. Grabe po, no? Ang token of blood ni Lord. Timing yan sa ating breaking of the bread po ngayon. Ganyan si Pastor nakaugnay lahat. Ha? Pwede ko sabihin talaga, 2 months to go tayo. Hindi ako nawawala po sa tema ha.
Dahil dito, kung papahalagahan niyo po ang mga senyales na ito, mga token na ito, mga proof na ito, hindi ka aalis sa katatayuan natin sa Panginoon. Ano man ang mangyari po sa ating mga buhay. Na po? Hindi ka bibitaw. You will continually abide in Him. Revelation is the blood of the Lamb. Revelation 17, mangyayari na yan, malapit na po. Pero may pahabol lang si Pastor. Kasi gusto ko po itong gamitin ngayon na paalaala. In Matthew 12 at saka 16, sa Matthew 12:38, ay nagpapatungkol sa mga iskriba. Pag sinabi mga iskriba, sila yung mga nakakaalam ng kasulatan. Tandaan nyo yan. Para sila mga kasamahan ng mga teachers of the law. Sa Matthew 16, ganun din po. Okay? Ang ang audience naman po ng Panginoon nung nagsasalita siya diyan, mga spiritual leaders ng bansang Israel noon. Sadducees, Pharisees ang kanyang pinapaliwanagan. Okay? Pero in chapter 23, nakumpleto na po lahat yan. Pati yung teachers of the law. Sila yung mga daw nakakaalam ng Biblia, ng mga kasulatan, etc. Para ngayon, marami din ganyan na Kristiyano. Marami daw alam, pero ang tanong ko, nabago ba ang mga buhay? Pinakitaan siya ng Panginoon nung kahalagahan na yun. Yung mga ungrateful na mga nakaranas ng kanyang mga pinatupad sa buhay nila. Pero marami pa rin ngayon na mga wala lang, continuously eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Si pastor nga ngayon, alam niyan ni Lord, meron ako sa puso na isa na lang sigurong Lord, matikman ko. Prayer ko nga. Baka si Aya na lang, mapalaki. Yan na lang lagi ko sinasabi kay Sister Michelle. Paano namin mapapalaki si Aya kay Lord? Kasi kawawa naman yung bata kung lalaking walang totoong Diyos. Isa na lang yan din po dun sa mga hinahangad-hangad ko. Yung aking dalawa po namang mga anak ay meron na silang sarili nilang katatayuan. Hindi ko para mapilit. Kaya nga po, yun na yung tayo ni Pastor ngayon. Di ba ba? Maglilingkod ako. Ayan, salamat. Andiyan nga po si Sister Michelle sa nakakaalam. Pero itatagubilin po namin ang dalawa namin at saka ang apo, paano pa, kasi mga biblical prophecy, kung nakikita niyo pa ang posting ko, pinakamatagal na po ng mundo, year 3033 daw. Pero yun yung mga maiiwan sa Great Tribulation. Kasi talaga po ang church kukunin anytime ni Lord. Ayan na, nangyayari na po. Aware ba kayo sa environmental? Japan, lahat po nililindol na. Ano po? Yung isa pang bansa ngayon, ganun din. Parang sa Ecuador ba yun, nilindol din. Ang dami din pong patay. So, nangyayari na po lahat. Yung environmental. Um, ang kala ng tao, ganun-ganun lang ang buhay. Kaya nga on my 36 po, ito po yung paghihikayat ko sa inyong lahat. Pahalagahan na po natin ang mga token na ito ni Lord sa atin. Itong mga token na pinakita niya sa atin, pinaranas niya sa atin. Marami pa rin ngayon nga. Ayoko na lang po mamaya, yung nga paalala. Yung triple T ninyo, yung time, yung talent ninyo. Kaya nga, I'm really touched doon sa mga bago nating teen youth. God bless you tuloy nyo yan. Yung mga talents ninyo, yung time ninyo na ibibigay nyo, grabe Ginagabi kayo dyan pag Sabado, God bless you.
Hintayin niyo si pastor ha, baka God willing, makaakyat na ako bago mag-anniversary. Ah, treasures. O siyempre, intindido natin yan, yung mga matatawag na um, nandun pa. Pero alam niyo, pag nasubok niyo si Lord, ah, hindi naman naghahanap si pastor eh. Hinihikayat lang namin kayong maranasan niyo yung dapat maranasan sa Panginoon. Yung bang panahon hindi na natin alam eh. O, yung kay Sister J, ang ganda nung binanggit niya. Isa sa mga tinignan ko rin pong lingkod ng Diyos dati si Billy Graham. Okay naman po yun. Pero medyo siyempre conservative siya. Hindi naman po masamang magtingin ng inyong mga Facebook na yan kung ang mga nababasa naman ninyo ay yung patungkol sa Diyos. Wag po talagang kung ano-ano lang ang pinagagagawa nyo, yung mga online gaming, mga walang kabuluhan na Mobile Legends, ay ibang usapan po yon. Pero kung kayo po naman ay nagtitingin, siyempre, ayoko naman maging bias. Kasi ako yung nagtitingin po ng Facebook ninyo. Ini-stalk ko kayo kung ano mga pinupost ninyo. So, it doesn't mean na hindi ako katulad ni Billy Graham na hindi nako-convict. Ayoko naman pong ganun ang dating ko sa inyo. Yung kay Billy Graham, ibig niya sabihin, siguro yung mga hindi dapat mapanood sa TV. Kasi nung panahon niya, TV pa lang naman po uso nun. Ngayon po, pang-broaden, ang isang leader po nag-aaral ng mga current events para may maipaalaala sa mga membro. Huwag po tayong hypocrite, no po? Yun yung ipapakita ko. Alam niyo bakit? Dito na ako didiin ngayon sa word na hypocrite. Isa sa token na word ng Panginoon ay hypocrite. Ito po yan. Mababasa niyo po yan sa chapter 23. Balikan nyo din ang chapter 12 at chapter 16. Matitindi po ang mga pananalita ng Panginoon sa mga ipokritong tao. Ayan po, lahat yan binanggitan niya, lalo na sa chapter 23. Pakibasa niyo po yan, assignment po ha, chapter 12, chapter 16, chapter 23. Alam nyo, sana puno ang Panginoon. Sa chapter 23, napuno siya sa pinakang huli. Matindi na yung kanya talagang naging, ayoko namang i-term kasi ang Tagalog kasi Tagalog eh. Ah, masama ang connotation ng mura. Alam nyo, yung word na curse at word na woo sa Bible, ay yun po yun. Itinatapat ka sa kung ano kang klase na pagkatao. Katulad nung pinost ko nung isang araw, anong tawag niyo po talaga doon? Ipokrito kayo pag sinabi niyong walang alam yung taong yun na gamitin yung kutsilyo, walang alam yung gamitin yung cutting board, walang alam gamitin yung utak niya. Hindi po ganoon. Kung nakalagay po sa Bible, kung wicked, adulterous, nandun po yun. Ginagamit yun ng Bible, ng mga propeta ng Panginoon. Huwag lang po intentionally, siguro nga po, yung word na fool, yung mga ganon, ah, hindi mo yung gagamitin sa isang tao na hindi mo siya ipipertain doon. Yun talaga, nang aano ka nun, nang nagsasalita ka nung ano nang hindi makatotohanan. Pero tingnan niyo po ang Panginoon dito sa Matthew 23. Puntahan lang po natin ha para kasi gusto ko na po itong maklaro eh. Matagal ko na po itong pinapaunawa pero marami pa rin ganitong minsan tinanong pa ako. Pinapaunawa ko lang po ang nilalaman ng Bible na po. Kasi sabi ko nga po, bilang isang lingkod ng Panginoon, alam ko naman pong gumamit. Mayroon po sinasabi sa Bible na figures of speech, no po, yung tamang paggamit, yung homiletics. Sa chapter 23 po, ang titindi ng mga banat ng Panginoon dan, di ba? Ilang verses yan? Hanggang 39. Pero alam niyo po, tinawag niyan kung ano-ano yung mga lahat na yan, kumpleto na po yan. No, yung mga kung sino-sino yan, yung kinumbine na, teachers of the law, scribes, Pharisees, mga
Sadducees, andiyan dyan, you fool, you blind, serpents, o lahat na po, no? Woe to you, woe to you, woe to you. And alam nyo anong kinapikon talaga ng Panginoon? Tignan nyo din po. Sabi dyan sa verse 30, o ending verse ko na lang ito, Asi, pakilagay mo nga yung verse 30, Asi. And say, if we had been in the days of our fathers, we would not have partakers with them in the blood of the prophets. Kaya nga, talon tayo sa 33, nakakalungkot talaga, hanggang 35. Sa 35 na lang, that upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zechariah, son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Kaya naman, can I use the word Tagalog? Kaya naman napagmura-mura sila ng Panginoon. Ano po? Ano pa bang gagamitin kong word doon sa napagmura-mura sila ng Panginoon? Sige nga po, mag-word study po tayo. Ano po? Grabe po yung ginawa nila eh. Inihambing sila ng Diyos talaga doon sa ganung kanilang mga ginawa. Kaya nga po, sana, no, kung dadating po ang panahon, ang liwanag naman po sa Bible, hindi tayo para maghusga. Pero kung nandyan po yung katotohanan, andyan dyan po, again, I go back sa akin pong message, token, yung mga signs, yung mga proofs ng Panginoon. And today, as we partake of the elements, ayan, again, mag-breaking of the bread tayo. Baka sa inyong puso, traditional na lang to every first Sunday, breaking of the bread. Pero Monday to sa Friday, may ipopost ulit ako dyan pero patawa yun eh. Mamaya, hindi ko lang na-post eh. Sisimba na naman kayo. Pero pag Lunes hanggang Biyernes, ang ganda eh, nakakatawa. Ah, Chismisan na naman kayo. Etc. na naman kayo. Meron ako ipopost mamaya mga nakakatawa. Patawa lang po yun na pero makatotohanan po. Um, the token of blood of the new covenant of the Lord. Pwede pong i-request ang ating worship team. Magsalo po tayo on my 36th year. Ito po ang gamitin kong mensahe. Token of the blood. Yung akin, of the blood of our Lord Jesus Christ. Blood po, blood. Di ba? Blood. And iniisip-isip ko nga eh, Lord, I pray sa inyo galing yung dugo na yun na isinalin mo sa akin noong 29. Kasi kahit si Sister Misa tinatanong, saan kaya galing Papa yung, ano, yung dugong sinalin sa'yo? Sa puso ko, Lord, I pray sa iyo galing, Lord, kasi nirenew mo ang strength ko, Lord. Nirenew mo ang aking pang nais harapin sa paglilingkod na ito. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong naging pagmamahal, pagrespeto, paggalang, pagtitiwala, at patuloy na yung word na pagtitiwala, lalo na yung mga baguhan namin, na isang iglesia po na ang token ni Lord sa iglesyang ito
Iintayin ko po yon. Ewan ko kung sabi nga nung kanta kanina, nananabik kayo. Gusto ko po malaman yung bagong pangalan ng Panginoon doon sa vision ng ministry natin. Di ba? A new name I will write unto you. My new name ng Panginoon. Hindi na pala Panginoong Hesus yung pangalan niya doon. There's a new name. Yun po yung nananabik ako anytime. Sa mga maiiwan, sige, so be it. Hindi po namimilit ang Panginoon. Magsayang pa po tayo ng panahon natin, oras. Pero this morning po, ini-impress ko, hindi na po nagkulang ang Diyos sa token niya sa atin. Sa token niya sa atin. Ah, makonsensya naman tayo, yung mga trabaho ninyo. Bakit kayo may trabaho? Galing yan sa Diyos. Pero hindi niyo may bigay yung oras niyo sa Diyos. Di ba? Yung mga meron kayo, hindi niyo may bigay sa Panginoon yung dapat yung ibigay na tithes ninyo. Galing yan sa Diyos. Liban na lang, in-acknowledge ba ninyo galing yan sa demonyo kaya kayo mayaman? Where is your grateful heart? Ah, with all these tokens of God sa buhay natin. And ito po yung pinakang matinding token niya. Of course, kanya-kanya na lang po tayo ng elements sa inyong mga tahanan. Lagi naman yan, sinisimbolize yung body and blood. Alam na po natin yan in 1 Corinthians. Ganon din po, 11:25. Very clear. In remembrance. In remembrance ng kanyang token. He shed His blood for the forgiveness of our sins. So I hope sa bagong taon po na makakaagapay ko kayo, makakasama ko kayo, ah, mapahalagahan na po natin ang mga natitira pa nating panahon. Malapit na po siyang bumalik. So sa mga teen youth natin, thank you. Huwag kayong masayang. Huwag kayong magaya sa mga ibang kabataan na nasasayang ang mga buhay. How I long, nung maliit ako, hindi ako napalaki ng magulang ko sa katotohanan. Kayo na may mga magulang na nagpakilala sa inyo sa Panginoon, huwag niyong sayangin, mga anak. Patuloy ko naalala yung isang nagsabi sa akin na matanda dati nung batang-bata akong pastor sa Pook. Ayan, baka nakikinig si Ate Epin. Si Tatay Pio, hindi ko nakakalimutan yung si Tatay Pio na yun, nakatira yung sa Riles dati. Nung siya ay nagdi-dementia na, ang lagi niya sinasabi, hinahabol siya ni Nanay Purisima. Hinahabol siya. Kasi Sabado pa lang, naglalakad na siya papunta sa church. Kasi sasamba siya. Tapos yung nandun kami, wala pa po ako manggagawa noon. Nagpipray lang kami. Kami ni Sister Michelle, may dala lang tracks. Yung sasabayan lang namin yung tape na yun, yung tracks na yun ng kanta. Sabi sa akin ni Tatay Pio, Pastor, nung dati, kabataan ko, nagigitara ako sayang po ngayon, hindi na pwede. Pinakita niya yung kamay niya sa akin, puro arthritis na. Pakitaas nyo nga po yung mga kamay ninyo sa inyong mga katabi. Paki ganyan nyo nga yung mga mata ninyo, katulad ni Ma'am Ningning. Nakakakita pa ba kayo? Nakakabasa pa kayo ng mga Bible ninyo? Paki may lakas pa ba kayo? Saan po natin gagamitin? Tayo po yung magsalo.
tayo po yung magsalo. Mga ma'am, paki-lead nyo, Pastor Louie dyan, kung sino nandyan. Pastor Rico, nandyan ba? Yung breaking of the bread, sige nga po. Pray. Because it's good. And Sige lang mga sir, paki-break bread nyo lang ha. Hello. Katulad po ng mga nabanggit ng ating pastor, blessed morning, tayo po ay nasa unang linggo ng buwan ng Agosto sa mga sandalito. And tayo po ay dadako sa isang napakahalagang gampanin natin bilang mga anak ng Diyos na nabigyan ng ganong token na minisahe ng ating pastor. And Brother Louie, paki-distribute naman. And Sister Je, please help. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahiig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahiig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahiig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta.
Hari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, sa inyo-inyong mga tahanan, kung ano po ang inyong mga elemento, hayaan niyo pong mapangunahan kayo ni Pastor sa unang linggo po ng aking 36 years na pagiging pastor. Maging simbolo po ito ng token na inalay po ng Diyos para sa ating kaligtasan. Tayo po'y magsalo sa inyo-inyong mga kung ano pong elemento, tinapay, biskwit, atin pong kainin, sabay-sabay po. Where do you want now? Ganon din po kung ano po ang inyong mga elemento, tubig, juice, or whatever po sa inyong mga tahanan, sa ating center, sabay-sabay po nating inumin, isip ang ating pong mga elemento. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat, higit sa lahat, sa pinakamahalagang token po na inalay niyo po para sa amin. Huwag na po yung mga pangyayari mula sa lumang tipan. Lord, alam din namin, bago namin marating yung blood of the Lamb sa Revelation 17, Lord, dito muna kami. Yung ginawa mo ng pag-aalay ng iyong dugo na tumigis po sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang mapahalagahan namin. Yun na po yung pinakang elemento, Lord, na napakahalaga na dapat sa amin. Huwag na po itong buhay namin, huwag na po yung anuman. But Lord, habang inaantay namin ang inyong muling pagbabalik, Lord, yung kahalagahan, hindi po ako bias sa how we long, ang mga mahal namin sa buhay, lahat kami ay mararating namin yung mga dapat marating sa pananampalataya. Yung pong mga katotohanan pa na pwede pa po namin maranasan, pwede pa po namin mapagtagumpayan. Nandyan po yan, may mga realidad ng buhay, may pagsubok. But Lord, overall, kahit po sa ministry namin pinagbubukluran, Lord, yun nga po, isang vision, Lord, na gusto nyong maipatupad habang inaantabayanan po namin ang inyong muling pagbabalik. Lord, makapamuhay kami ng may kabanalan at katotohanan. Hindi po perfect, Lord, but nandun po yung paghahangad. Nandun po yung katotohanan na ikaw po ang masusunod lamang sa buhay namin. Wala pong isasaalang-alang, wala pong mga kung ano-ano po, mga emosyon, wala pong mga kung ano-ano. But Lord, ang iyong salita ang manaig sa aming mga buhay. Maliban po sa iyong dugo, of course, Lord, the very token na kaya namin nalaman ay dahil nga po sa iyong salita na aming pinangahawakan. Pagpalain po kami, kabuuan po, lalo na po ang aking panibagong taon ng paglilingkod, the Holy and True Christian Fellowship, Lord, kayo po ang nagbukas ng iglesyang ito, wala pong makapagsasara in Jesus' name. Amen. Amen po and amen. God bless you all po, kayong mga kapatiran. Sige po, patuloy lang po ang panalangin sa inyong pastor. Sige po. God bless, Pastor Ed, and thank you, Lord, for the message. And sa paggamit po sa aming pastor ngayong umaga sa kanyang binahagi sa ating lahat. So, sige, magsimula